Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good evening mga ka-jongkar. It's me, Darlene Vlog. So, nakita niyo ating thumbnail. Ating thumbnail is scripted ba ang mga love teams? So, meron akong 2 o 3 lang na re-reactionan kasi mahaba-haba kung lahat-lahat na love team is re-reactionan natin. So, number 1, dito tayo sa male brand. Napansin ko sa male brand, yes, they are scripted. Unscripted kasi is meron kang sinusundan na script. Sa industry ng mga artista is meron silang binabasa na script. Kung anong gagampanan mo. Tapos dahil magagaling na sila ng artista, dinadagdagan nila. Meron silang pinapalitan. So pinapakita nila yung talent nila. Linalabas nila yung mga emosyon nila. Yung galing nila sa pag-acting dahil magagaling na sila. So, meron silang ginagampanan. Dito sa male brand, napansin ko, yes, masasabi ko na scripted kasi halos screen vlog nila is nagpa-prank sila sa isa't isa. So, ito si Direk Ayan. So, siyempre, kinakausap niya si Mel Brad. Si Mel Brad. I mean, si G Brad na ipaprank natin si Melka. Itong gagawin mo, mag-acting ka, ganito. Meaning, scripted. Minsan, si Melka ang kinakausap, ito gagawin mo, ipaprank natin si G Brad, mag-acting ka, ganito. So, yan, pag na-prank ng isa't isa, tapos na ang script na ina-actingan nila. So, yung mga iba doon is hindi na scripted, simple pagsasalamat. Pero sa tingin ko, ito si Melka is, napansin ko is, sa akin lang, meron siya sigurong gusto rin kay Mel Brad. Since, siyempre, si Mel G Brad, ano ba yan? May gusto si Melka kay G Brad. Siguro may paghanga din siya kasi hindi naman pangit si G Brad. May itsura din. At siguro mabait, no? Makita natin. Ito si G Brad, meron din tayong nakitang concern din niya kay Melka. So, sa kanila, wala pa ako nakitang nagliligawan sila in seriously. No? So, meaning, hindi rin sila, wala silang relationship. Wala akong nakitang sa vlog nila is meron bang serious na panliligaw. So, kung off-cam, wala akong nakitang off-cam din na parang meron sila. So, masasabi ko, scripted ang Mel Brad. Dito naman tayo sa Mikris. Masasabi ko sa Mikris, yes, scripted. Kasi, ba't ko nasasabi ang scripted? Kasi si Mikoy ay nagpa-practice dahil meron siyang gagampanan na aawitan si Krista. Ito naman si Krista, meron siyang pinaghahandang awit na para kay Mikoy na isasagot niya, di ba po? Pero sa tingin ko, ito si Mikoy ay may paghanga rin kay Krista kasi si Krista maganda at talented. Normal na pag ikaw na lalaki, magkaka-crush ka, hahanga ka sa isang tao na mayroong talento, mayroong kakaiba na minsan nakaka-crush ka sa isang tao. Di ba po mga kalingap? So sa tingin ko, ito si Miko is meron siyang paghanga kay Krista. Pero kung about sa nanliligaw, gaya na ina-acting niya na liniligawan si Krista, sa tingin ko hindi niya liniligawan. Dahil alam po natin na ito si Miko is 30 plus na. Sorry kung mababanggit natin. Parang si Jomar is 32, di ba sis? Ang sabi kasi dati ni Miko sa live niya na siya ang pinakamalit, siya ang matanda sa kanilang F4. So parang siguro si Miko is 33, something like that. Parang 1 year lang. So ito si Krista is bago lang nag-15. So meaning ang layo pa ng agwat. So scripted kasi itong panliligaw ni Miko is kay Krista, kung kunwari nga gusto kita sa vlog is sa tingin ko hindi totoo, no? Sa tingin ko is yun, may hanga siya kay Krista, siguro may crush din siya, kasi di ba napahanga siya nung unang visit, na surprise siya kay Krista, ang ganda-ganda daw. Kaya nagustuhan ng takilya ng kalingap dahil may something kakaiba si Mikoy na galaw nung makita niya si Krista, kaya pinagtambal ng manunod, parang sinubo ka ni Kalingap Rab dahil may something wrong na ito si Mikoy ay may crush kay Krista. So scripted po kasi yun. Kunwari mag-awit. Pero ito si Krista, siguro scripted na liligawan mo kunwari. Pero siyempre hindi totohanin. At isa, meron silang mga talento, magaling sila umacting. So hindi ata scripted itong pag-aaway nila na pagsusuplada ni Krista na kasi baka hindi inutos ni Rab na magtaray ka. So ganyan ang acting niya. So 'di ba? Parang pinakita din ni ugali niya na taas kilay. Pero mabait naman si Krista kung titingnan natin sa mga vlog nung hindi pa siya nakapasok kay Kalingap Rab. At yun nga, parang hindi scripted yung
Krista, ganun. Ba't mo naman ako ninaaway? Parang ganun ba? Kasi siguro, nagugulat si Krista minsan ay nagtataray, no? So, di ba? Pero kadalasan sa mga move nila, awitan nila, sagutan nila, itong gagawin natin is scripted. For me, itong ni Chris is scripted. Walang ligawan na nagaganap dahil hindi rin pwede. So, yun, scripted na, I don't know, is mapunta ba sa ma-fall? Bata pa si Krista, pero yun nga, nagdadalaga na ito si Mikoy is maedad na rin, ay ipalagay natin hindi rin matanda, ipalagay natin adult na. So, pwede rin siya mangligaw sa isang babae na single. Pero sa edad nila ngayon is parang hindi pa sila pwede itambal na magkarelasyon or may liligaw na magaganap sa love team nila, tandem nila, kasi po, hindi pa po pwede. So, for me, masasabi ko, ang Mi Chris is scripted. Hindi 100% na scripted. So, palagay natin na 75 is scripted, yung 25 is yung totoo nila. Totoo sa kanila. Okay po. Siyempre, dito naman tayo sa Jungkook. Sa Jungkook, nung magsimula ang episode 1, sa sunod-sunod, episode 1 kasi si Carla, hindi scripted. Kasi totoong buhay niya. Part 2, dumating si Jomar. Nagkakilala sila, hindi scripted. So, tuloy-tuloy na fall si Jomar. Nag-crash hanggang sa may mga script doon na pinapagawa sa kanila. Tanga, ito gawin niya, magsasalita kayo, di ba? So, may mga episode doon na hindi scripted kasi talagang yung katulad na, mga dinner, anniversary, na pupunta sila somewhere, maglalakad-lakad, mag-uusap. So, sila lang ang nagsasalita doon. Pero may mga scripted talaga na hindi ko na lang masasabi kung saan banda doon. Pero sa tingin ko may mga scripted noong panahon. At ngayon ay parang na-fall sila sa isa't isa. Kaya umamin na sila sa episode, 85 ba yun? Nakalimutan ko mga kalingap. Umamin na sila doon kasi di ba bago sila umamin na situationship daw. Parang pag tinatanong kayo na bang, umingiti na lang sila. So parang may nararamdaman tayo na sila na talaga. And for me, noong mga panahon is merong scripted na episode, merong hindi. May totoo na talaga na yung feelings nila, mga pananalita na hindi sila tinuturuan ni Kalinga Prab, sila lang. At may doon na mga script na konti. And for now, ang relationship ng Jungkook at the present, para sa akin, hindi scripted. They are in relationship. In this situationship po, they are in relationship ang Jungkook. Masasabi ko mga kalingap, yes, I believe Jungkook are in relationship. Pero hindi ko ibibigay ang 100% na sasabihin ko na magkakatuluyan sila. Dahil hindi ko alam ang 100% na hindi ko alam ang future nila bukas. Pero para sa akin, lagi ako nangangarap, nag-wish na sana magkatuluyan sila. Pero hindi ko sinasabi na sana sila na talaga magkakatuluyan. Sila na talaga. Kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon ng bawat isa. Hindi natin alam ang plano ng Panginoon sa Jungkook kahit may nagbigay na ng lupa sa dalawa. Alam po natin na matagal-tagal pa ang pagsasamahan ng pagmamahalan nila, 2, 3 years, 4 years, hindi pa natin alam. Baka mamaya, next year, sabi ni Jomar, magpakasal na tayo, Carla, at pumayag si Carla, or baka sabi, nagpagasunduan nila na graduate mo na si Carla, mag-board exam, tuturo mo muna siya, mag-enjoy siya muna being single, mag-travel. So, mahaba-haba pa po ang pagsasamahan ng Jungkook. Kaya hindi ko ibibigay yung 100% na sasabihin ko na magkakatuluyan sila. Ang sasabihin ko, yes, sila in relationship now. I go with the flow ako, support ako sa pagmamahala nila ako, magkakatuluyan sila. Basta, sabi ko, pupunta talaga ako. Pahintulot ng Panginoon kasi hindi na natin alam, baka kakasal sila, wala na ako, di ba? Or may mga bagay-bagay na hindi tayo pwede talaga makapunta. Pero sa akin, basta ipahintulot ng Panginoon, meron akong pamasahe, meron akong oras, talagang pupunta ako sa kasal nila. So ngayon, kasama ako sa journey nila na ihahatid ko sila sa kanilang pagmamahalan. Andito ako, support ako, magre-reaction ako, mga kasamahan ko, support sa mga pangarap nila, mamahalin ko sila, hindi ko sila iiwan. So para sa akin yun nga, mga kalingap, huwag natin ibigay yung 100% na expectation. At huwag natin invest yung paniniwala natin, expectation natin na magkakatuluyan sila. Basta sabihin natin sa sarili natin, totoo sila, nagmamahalan sila. Sana magkatuluyan sila. Ipagdasal po natin kasi tayo, minamahal natin sila. Gusto natin magkatuluyan. Ipagdasal natin na sana walang humadlang, huwag silang patitinag sa mga basher, sa maninira, walang third parties na pumasok, na yung pagmamahalan nila at trust nila sa bawat isa ay maninindigan. At yun, tutulungan pa rin natin sila, pagtatanggol pa rin natin sila sa mga basher, sa mga negative na mga manunood na
ng mga silent viewer, ng mga basher. So, sana mga kalinga po, yun nga sabi ko, para hindi tayo masaktan. Meron pang love team dyan na naniniwala ako na sila na hindi pa umamin kasi bata pa. So, supportahan natin sila, mahalin natin sila, samahan natin sila sa kanilang mga pangarap. Yung go with to the flow tayo, no? Naniniwala tayo na sila na. So, di ba? Huwag tayong sumali sa mga nagbabash na gumagawa ng kwento para siraan sila. Kung may mga paninira tayo nababasa, ignore natin sila. Basta para sa atin, nagmamahalan sila. Ayun, samahan natin sila at ipagdasal natin sila na sana ay sila na talaga. Kung ano nakikita natin na sila na, ipagdasal natin na sila ang ipagkaloob ng Panginoon. So yan po ang masasabi ko mga Kalingap Chomcar, mga ka-love team dyan ng Kalingap. Suportahan natin ating mga minamahal na tayo ay naniniwala na sila ay nagmamahalan na sana sila ay magkatuluyan po mga Kalingap. Ito nga po mga Kalingap Chomcar, thank you sa pagpanood natin mga reactions video. Sana huwag niyong i-insert ang Chomcar sa mga maiingay kung anong na sign off na mga love teams. Dahil po kung na-involve yung Chomcar natin sa mga past na sabi may tinatago daw si Jomar na ganon po. Hanggang ngayon sa mga comment section dyan, no, sa mga live, nagko-comment sila na meron, kasi noon daw may pinagtatakpan si Jomar, pinagtatakpan daw ni Jomar si ngayon, di ba sabi nila. So, huwag na natin halongkatin yun, tapos na po yun, no. Supportahan na natin itong magiging tatay na. Kung meron man tayong isa napapanood na nare-recall, normal na masaktan po tayo. So, siguro keep silent na lang muna tayo mga Kalingap. Tapos na po yun, no? Tapos na po yun. Sila na lang. So, importante sa atin is, ang Chomcar is masaya. Nagta-travel sila, dalawa, pumupunta sila sa mga lugar na gusto nilang bisitahan, no? Na wala nang umahad lang na, di ba? Hawak na nila ang kanilang oras. Tapos itong love team na natapos na, supportan lang natin kung anong decision ng Danjoy, decision ni Kalingap para po masaya po tayong lahat at huwag tayong mag-awayan. Sorry, nag-barb tayo. Huwag po natin iwan ang team Kalingap, si Kuya Val at si Kalingap Rab. At siyempre si Jomar, no, di ba po, at Carla. So, thank you po siya kay Kuya Val Santos Matubang, kay Tina Blas, si Kalingap Rab, lahat ng Kalingap po partners, mga reactors, mga charity vloggers, lahat na sumusuporta sa love teams, lahat ng mga admins, mga moderators, lahat ng leaders ng mga groups, Chomcar community, hello sa inyo lahat, Chomcar fans for life, solid Chomcar supporters, thank you sa aking mga supporters, mga sponsors natin. I love you all and see you in my next reaction video. Hugs everyone. Thank you for watching and keep smiling. God bless.